naman kahabaan ng EDSA, pero ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng hindi lamang iisang ahensya. Bukod sa mga LGUs na to, meron kayong MMDA, nandyan din naman yung DPWH na sa yung civil works o sa mga construction works. Nandyan rin yung sangay ng mga units ng DOTC. Ang MMDA ay siyang tagapangasiwa ng sistema ng trapiko. Ang MMDA ang in charge sa traffic and transport management ng Calacan, Maynila. Ang 7 lungsod na dinadaanan ng EDSA ay nagbibigay pondo sa MMDA. Katuwang din sila sa pagsasaayos ng trapiko sa EDSA sa pamamagitan ng pagdideploy ng karagdagang traffic enforcers at paglalagay ng mga signages. Kami ay nagbigay ng augmentation sa MMDA. Ang ibig sabihin ng augmentation, kami ay nag-provide ng mga traffic enforcer para tumulong. Pero in terms of managing the traffic, managing the flow, managing the system, or whatever tinatawag nating innovation, ito'y nanggagaling sa MMDA. Pagmamansini naman ng daan ang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kasama rin ang Department of Transportation and Communication o DOTC sa mga ahensyang may mandato sa kahabaan ng EDSA. Kabilang dito ang pamamalakad sa operasyon ng MRT na tumatahak sa kahabaan ng EDSA, pagbibigay ng prangkisa sa lahat ng pampublikong sasakyan, gaya ng bus, at pagbibigay ng lisensya sa mga drivers. Sa mass transport systems naman, particular ito ng DOTC at its attached agencies, no, including LRTA, LTFRB at LTO. Ang sabi nga ng matatanda, pag masyadong marami ang cook sa iisang putahe, magkakaproblema sa kusina. At kailangan nating bigyan talaga ng pansin yung coordinated effort. Hindi lang sa pag-identify ng project, even as simple as data sharing. No? Hindi natin sinishare yung data across agency, kaya hindi collective yung understanding. No? Walang common understanding sa problem sa EDSA. Ang dami ng proyekto sa EDSA. Nariyan ang U-turns, flyovers, at hiwalay na linya para sa mga bus. Buhol-buhol at magpupad pa rin ang traffic. Marami sa mga ginagawa natin sa transport sector, marami dyan kaya hindi naging sustainable at naging effective ay dahil hindi pinag-aralan ng mabuti. Ang mas organisadong mass transport daw ang isa sa mga sagot sa masamang lagay ng trapiko sa EDSA. Isang proyektong sinusulong ang Bus Rapid Transit o BRT. Ang BRT ay magkakaroon ng segregated bus lane yan. Ibig sabihin, 2 lanes of the road will be devoted to high occupancy buses. No? Pwede yung mga articulated buses and low-floor buses. At magkakaroon yan ng mga station. So para siyang LRT pero bus ang ginagamit. Pero mas mura siya sa LRT. Sa tulong ng sistemang ito, mababawasan daw ang dami ng mga bus na umaarangkada sa EDSA. Sa ilalim ng BRT, pag-iisahin na daw ang pamamahala sa mga bus sa EDSA. Ang bus rapid transit, ang estimation is only 10% of the cost of constructing a new LRT or MRT. So napakainam para sa isang developing country. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling plano pa rin ang bus rapid transit. Nag-aaralan namin. Pero wala pa nito sa ating bansa ata, di ba? Isinusulong naman ng MMDA ang Metro Manila Sky Bridge Project. Pag nagawa yan, 40% madidependent ang EDSA. At habang ginagawa yan, walang cost ng traffic kasi nasa ibabaw ng San Juan River yan. Yung poste nakapatong sa gitna ng San Juan River. Ang Metro Manila Sky Bridge ay gagastusan raw ng 13 bilyong piso. Ang proyekto ay naka-endorso na sa opisina ng DPWH. Ngunit ang proyekto malabo raw na maipatupad.
The Skybridge is going to be in conflict with the seat alignment. No? It will serve the same traffic corridor. No? So we will have to, since we have already agreed to allow the seat C3 alignment, so magkakaroon ng conflict yan. Nitong nagdaang State of the Nation address ng Pangulong Aquino, isa sa iniulat ng Pangulo sa Sambayanang Pilipino ang mga proyekto para sa infrastruktura. Bago po tayo bumaba sa pwesto, nakatayo na rin ang mga dekalidad na terminal sa Taguig, Quezon City at Parañaque na paparadahan ng bus biyaheng probinsya. Upang hindi na sila makisiksik pa sa EDSA. Hanggat hindi maayos ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang sumasakop sa EDSA, malabong magtagumpay ang iba't ibang programa sa tuluyang pagsasaayos nito. Lagi naman sa ating bansa is political will. Nasa pamunuan yan kung ito ay kanilang susuportahan at kanilang gagawin. Ang EDSA parang gaya ng iba pang problema natin sa bansa. Nariyang sobra-sobra ang tao at sasakyan sa maliit na espasyo. Marami at iba-iba ang nagpapatakbo pero di naman nagkakasundo sa iisang plano. May regulasyon pero di naman ipinatutupad. At sakaling ang lahat ay kanya-kanya, wala talagang maayos na makakaarangkada. Maraming magagandang plano para sa EDSA. Sana naman maging epektibo ang mga ito para hindi tumanda sa biyahe ang mga Pilipino. Ang ID mo bilang Pilipino, nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, mas saliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Manahas at ito ang investigative documentary. Karapatan mong malaman ang katotohanan. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.